Muli ko pong pinapaabot itong aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At ganun din po ay pinapaabot ko rin po ang aking pagbati sa lahat po nating mga OFW. Sana po ay wala kayong problema sa buhay dyan sa kung saan man po kayo naroroon at ligtas nawa kayo sa anumang uri ng kapahamakan o kung ano pa man. At doon naman po sa mga politikong mga kawatan ay pinapaabot ko rin po sa inyong lahat na sana hindi na kayo abutan ng 2025, mga matay na lang kayo lahat. Ayan, at yan po ang aking ipapaabot sa inyo. Anyway, kung yung ating pong vlog kahapon na in-upload ay maraming nagko-comment na mga tanga. Ayun po ay akin lang pong nakuhang balita yon at ipinaabot lang po sa akin. Inirelay ko lang po ito. But anyway, sige, okay lang. At paano raw mangyari na mag-o-taking si Sara Duterte, may nakaupo pang presidente? Mag-o-taking lang po yan pag mawala na itong si Bangag. Katunayan ito. Ito series ito, series. Manood kang tanga ka. Ito pong ibabalita ko ay base lang po doon sa binibigay lang po sa akin feedback. Alamin mo, ikaw na lang mag-alam para sabihin mong hindi ako fake news. Alamin mo na lang. Dahil hindi binabalita sa mainstream media ito. Kahit anong search ko, wala akong makita binalita sa mainstream media na 3 malalaking eroplano ng United States of America nakalanding dyan sa Subic. Maliban pa dyan, mayroon pang isa na cargo na napakalaking eroplano, cargo airplane po ito. Di bali, kuwan po yan, 3 po yan. Okay, dalawang, ano ba yung sinabi? Tama ba yun? O basta 2 o 3 eroplanong malalaki. Yan. At yung isa dyan ay cargo airplane na pinakamalaking iyan lalagyan na naman talagang mga cargo nga. Bakit nakadaong dyan? Okay, sasabihin ko lang din kung ano yung impormasyon na itinawag sa akin nung dating sikat na senador. Hindi ito si Trillanes na gonggong Sikat na sikat po ito na senador na tumawag sa akin, Mr. Birana, wait and see tayo. Kasi mayroong susunduin itong mga eroplano ng nakadaong dito, nakalanding dito, mayroong susunduin. Sir, ano ba yun? Sabi ko ganyan. Ibigyan mo na ako, diretsuhin mo na nga ako. Sabi ko, hindi, kasi ganito yan. Mukhang maraming mag-aaklas na mga sundalo at hindi ko ibabalita yun. Basta, ayon dito sa dating senador na sikat na ito ay mukhang may susunduin daw yata. Ngayon kung sino man susunduin, bagamat alam ko ay hindi ko na sasabihin dito dahil sasabihin na naman ako rito mga tanga na gunggong na ko na ito, mga bashers ko rito, ay sabihin fake news na naman ako. Puntahan mo dyan sa Clark Air Base mismo para ikaw magpatunay kasi hindi nga binabalita ito sa mainstream media, gunggong. Mismong dating senador na sikat ito na nagtumawag sa akin mismo. Maliban sa tawag mismo, may mga may mga chat pa sa akin. Kaya ikaw na lang ang kwan diyan, bahala kayo basta ang sa akin lang ang pwede ko lang ibalita rito, may nakalanding na 3 eroplano na malalaki diyan sa airport ng Clark. At base dito sa information natin, naka-standby lang daw yan kasi para nag-aantay yata yan ng kung anong pwedeng mangyari. Kung ano yung pwedeng mangyari, kahit alam ko, hindi ko nasasabihin dito. Tingnan natin kung ano, pero yun lang po. Kasi under negotiation pala ngayon. Di mo na mababrid, ikaw nagbungbong ka, nagko-comment ka na tanga ka, isa kang tanga, di mo na lalaman, nandiyan sa Malacanang ngayon, nagbubugbugan na.
nagsasampalan na. Ha? Dahil nag-aaway-aaway na sa kwarta. So, hindi ko sinasabi na kaya nakatambay lang dyan na yung mga eroplano ng United States. Wala ko sinasabi rito. Basta yun lang sinasabi ko. At base lang yan doon sa, ano to? Sinasabi nitong dating senador na sikat. Sinabi ko, ulitin ko, hindi po si Trillanes ito. Itong si Trillanes ito, bungbong lang din to. Anyway, balikan na po natin yan. Hindi naman yan ang talagang main topic ko. Kasi ang main topic ko po ito ngayon, actually po ay noong bago magpasko ay nag-order po ako ng iPhone. iPhone, kung ano po yung latest model ng iPhone, nag-order po ako dyan sa Manila. At yan ay pinabili ko sa isang tao ko dyan. At ngayon kararating lang po. Dapat po sana nung Pasko ko ito irarapol sa inyo. Ano? At pero hindi na nga umabot kasi ngayon lang po dumating yung tao ko dito sa amin. Dito sa Mindoro. Kaya sabi nga, wala naman siguro problema kung na-late man. Pero Pasko po sana dapat ang iparapol ko ito. At ito po, ipapakita ko lang. Ito po kasi, hindi pwede nating haluin dito dahil hindi po mahahalo eh. Kaya po, ito ay nilalagay ko rito sa, yan. Dito ko po yan nilalagay sa itong timba. Ano? Okay? Kaya dyan ko po yan nilalagay. So ngayon, para maluwag po yung space natin. Yan po. Uulitin ko po, ito pong lahat na nandito sa messenger ng Tariq Hassan Mirza, doon po sa nag-subscribe at nagpa-subscribe, lahat po itong pangalan na ito ay nandito po sa timbang ito. Okay? Nakapagpa-subscribe bang kayo ng marami? Nakapagpa-subscribe bang kayo ng kukunti? Nag-subscribe 2, 3 o 4 o kung ilan man? Hindi po pinag-uusapan dito kung gaano karami yung inyong subscribe. Basta po ang mahalaga rito, lahat na nakapag-subscribe, maging ikaw mismo lang, ikaw lang mag-isa, ay kasali po rito. Basta ang importante po dito, ay nandito lang po sa messenger ng Tariq Hassan Mirza. Yan po yan. Kasi mga kaibigan, kung ating pagbabasihan dito, papaano naman yung mga OFW natin? Sila lang naman, sarili lang nila ang nandoon. Sino ba ang malalapitan nila doon para magpa-subscribe na maging kamag-anak na nila? Hindi nila magawa magpa-subscribe kasi nag-iisa lang po sila doon. Natural, kung hindi po natin isasali sila, na kahit silang, abay, unfair naman po yata yun. Hindi po maganda. Dahil wala naman po ako sinabi rito, na kapag ka ikaw lang ang nag-subscribe, hindi ka nakasali, wala po ako sinasabing ganyan. Dati po yan. Katunayan, kahit nasa abroad, yung iba, kagaya nung si Leticia Gabilan. Yung Leticia Gabilan po na yan, ay sa abroad din po yan. Pero, mayroon pong inire-report sa akin yan na yung tagabasa ko po, ay ngayon kasi medyo sinuspindi ko muna yung tagabasa ko at kung sakit lang sa ulo, ay suspindihin ko muna. Depende. At kung kinakailangan na siya na lang ang pag-alagain ko ng mga baka doon sa bundok, ay siya na lang. Take it or leave it. Ayoko kasi ng mga gagong tao. Okay, babalik tayo. Yan po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Sarili mo man lang yan, iisa ka lang o nagpa-subscribe ka, kasali ka pa rin po dito. Basta ang mahalaga, nandito ka sa messenger ng Tariq Hassan Mirza. Opo. Kaya po nandito mga pangalan nyo. Ngayon, hindi po rito pinag-uusapan yung paramihan. Okay, basta po nakapag-subscribe kasi wala naman po akong dati. Ngayon, pagkatapos po ng 500,000 na yon, ay sabi ko nga po kahapon na nagsuggest si Miri Anguilor na
yung marami na lang daw ang bibigyan ng premyo. Sabi ko naman, sige, maganda suggestion. Pero, nagdagdag ako. Kasi nga, baliban doon sa paramihan ng subscribe, okay yun. Wala po akong binabago doon. Nagdagdag pa rin po ako rito na kung sino man ang may mga pasubscribe na halimbawa, 5, 10, 15, 20 o ano pa man number yan. Ang mahalaga po doon kung ilang ang number na pasubscribe mo, ganun din po karami yung pangalan mong ilalagay dito. So, ibig sabihin, ulit-ulit ulit-ulit lang ito. Gusto ko lang liwanagin sa inyo. Ngayon, nakapagpa-subscribe ka ng 100, di 100 yung pangalan mo kasi wala yan nung una. Wala nung una yan eh. At ito pa rin po yung mga pangalan na iba. Dadagdagan lang po na nadadagdagan ito. Ngayon, hindi po kagaya ng una na wala po tayong kondisyon. Basta nakapag-subscribe ka, nagpa-subscribe ka, kasali ka rito. Pero ito po ngayon, mas maganda ngayon ang ginawa ko kasi nga, maliban doon sa magparami kayo ng subscriber, babayaran ko on the spot. Okay? Pag inabot ninyo ang 200,000, 300,000, 400,000, 1 million, kung ano doon ang ma-reach ninyo, babayaran ko. Kung 1 million, on the spot, babayaran kita ng 1 million. Pero ito ngayon, dahil sa, yung iba naman may mga trabaho, yung iba naman ay talagang matatanda na, paano naman sila makapagpa-subscribe ng marami? So, ibig sabihin, hindi na sila mapapasali? Aba, hindi po pwede kasi subscriber ko rin po sila. Okay? Subscriber ko rin po. So, dito, wala tayong iiwanan dito. Maging isa ka lang, kasama pa rin po. Siyempre, nag-iisa lang yung pangalan mong ganito. Not like kung nagpa-subscribe ka ng 50, 100. O, hindi po ba? Marami kang pangalan. Yon, okay. So, dito na tayo ngayon sa may, ano ba ang uunahin ko? Ito ay natuwa na naman ako, ha? Liliwanagin ko po. Ito pong hindi nabubunot. Ito po yung instant na tuwa ako. Okay? Dahil lang po natuwa ako, kaya bibigyan natin ng load. Kagaya po ito ng kay Mary Angilor. Nung natuwa ako, sa marami siyang pinasubscribe, una, 2,000. Pangalawa, 2,000. Plus, regalo, yung LBC. So, ganun po. Natuwa lang po, pero wala po yan, hindi po yan kasali or party nung ipinarapol kong 500,000. Paulit-ulit po yan eh. Ngayon, may mga binigyan ako dyan. Di ba may binubunot tayo rito na yung natuwa ko? Na pangalan sa sombrero, nandun po eh. Yung sa sombrero, yung 10,000. Ngayon po, dahil sa may natuwa ko, load po ang ibibigay ko ngayon, halagang 500. Bago po tayo pupunta doon sa raffle ng iPhone 15. Okay? Yun po So, ito, dahil sa natuwa ko, dito kay Merle Sacro Kabatingan. Merle Sacro Kabatingan, mag-message ka dyan sa Tareq Hassan Mirza. Huwag dito sa video, ha? Siguro naman alam mo na yan kasi nga, kung nasumusubaybay ka talaga dito, di ba? Alam mo na ang ginagawa mo. At saka, walang magtatanong kung saan matatagpuan yung Tareq Hassan Mirza, nandyan lang po yan. Nakapost yan dyan sa Tareq Hassan Mirza, okay? At dito kay Merle Sacro Kabatingan, dahil natuwa lang ako, ay ito, bibigyan kita ng load. So, mag-send ka doon sa Tareq Hassan Mirza Messenger. Kasi ang sasagot niya sa iyo yung bagong tagabasa ko na mayroon po akong bagong tagabasa. At yung si Raulo kong tagabasa ay medyo pinagpahinga ko muna ng kaunti. Kaya maaaring mga ngapa kayo pare-parehas. At dito kay Kwan, kay Andrea 11S. Andrea 11S, yan. So, 500 load din po. So, dyan sa Tareq Hassan Mirza. Ngayon, kasi may mga napala ako eh. May nakatuwaan lang ako. Ay sabi ko nga iba ako pag natuwa. So, ngayon, mamaya bubunot po tayo ng 2.
Dalawa ang mananalo po ay isang cash, isang iPhone 15. Okay? Pero yung po unang binanggit ko sa load, hindi na po, wala na pong bunot-bunot yun. Kaya binanggit ko na agad ang pangalan nyo. Ito po ay iPhone 15. I-research nyo kung magkano po itong iPhone 15. Dapat po ito ay noong Pasko ko pa ipinarapol, kaya lang ngayon lang po dumating yung tao ko. Pero nabili po niya ito, kanyata 24 na yata niya nabili. Anyway, sige. Ito ay nagkakahalaga ng 74,000. According doon sa tao ko, mas mahal pa po sa iba. Pero nabili lang po niya ng 74,000 ito. Okay. Ha? Ito ang ipaparapol ko ngayon. Dalawang tao po ito, isang cash, isang iPhone 15. Ngayon, kung halimbawa, kaya mahalaga nga doon kayo sa Tarikasan Mirsa para kayo ang mag-ugnayan doon sa bagong tagabasa ko. Kasi sinasabi ko naman po, malabo ng mata ko. Kung saan ipapadala, maging yung pira, kung saan ipapadala, bahala, basta bahala na kayo mag-usap. Okay? Wala na maraming paliwanag yan. Kung nakakasubaybay kayo dito, alam nyo na. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Ngayon, kung ikaw ay nabunot, dito sa iPhone, now iPhone 15 Pro Max, ito, Pro Max ha, Pro Max. Kaya inaulit-ulit ko para alamin nyo agad ang presyo. I-search nyo agad ang presyo na itong iPhone 15 Pro Max. Okay? Kung halimbawa hindi mo kailangan itong iPhone 15 Pro Max at ikaw yung tinawag na nanalo, pwede ka makipag-ugnayan doon sa aking tagabasa at sasabihin niyan doon sa sekretary ko na ayaw mo ng cellphone iPhone 15 Pro Max kundi mas kailangan mo ang cash. Halimbawa, Madam, hindi ko po kailangan na yung cellphone kasi matanda na po ako or mas kailangan ko po ang pira. Yan ha? Iko-convert po ito sa pira. Kung gusto niya lang, kung gusto niya. Kung gusto niyo ng cash, halimbawa ikaw nanalo, kung gusto mo ng cash, di 74,000 ang halaga nito, 74,000 din po ang pira na mapupunta sa inyo. At kung hindi mo nga alam, gusto ito, ay di sa susunod, ipaparapol ko rin po ito dahil intended po ito na talagang ipamimigay ko noon pa pong Pasko ito sana. Ngayon, ang tanong, mabuti na nagkakaliwanagan tayo, mas maganda yun, puro paliwanag tayo nito. Gaano ba katotoo na itong iPhone 15 ay 4,000? Ito po. Kung kayo po ay nandiyan sa Manila, puntahan niyo po diyan sa Green Hills. Ito po yung kwan ha. Ito po ang halaga niyan, 4,000. Yan. Mas maganda na yung nagkakaintindihan tayo. Kasi, ako man, kailangan ko lagi ng receiver. Pagpapadala ako, kailangan ko yung receiver, may pakita sa akin. Ayun ha, tingnan nyo. Yan ang kwan ha, yan ang store na binilhan. Date, December 24 na nabili. At yan po sa kwan yan pong sa taas, iPhone 15 Pro Max, brand new, serial number, 1 year warranty. Ayan, sa taas po, 74,000. Yan po ha. 74,000 yan. Kaya nagpabili rin ako kasi ng isang tablet. Yan sa baba, 29,500. Yan sa baba po, 29,500. Okay? Yan po ang store. Baka sabihin nyo, puntahan nyo kung taga Manila kayo. Naka-register ito. Ngayon, kailangan pa talaga yung mga ganito-ganito. Pero, ang problema po kasi sa atin, puro sasabihin fake news, fake news. Kung wala tayong mapapakitang resibo, fake news. Kaya po, hindi naman po sana kailangan
Kaya po nagpabili na rin kasi ako ng iPad, tablet din, 10 gin, 29,500. Ayan po yung sa taas 74,000. Ayan, yung sa baba 29,000. Yan yung iPhone Pro Max, iPhone 15 Pro Max, brand new. Brand new po nakalagay, Ito po yan. Okay? Ay, Mr. Birana. One lang yata yan Karton lang yata yan Isa kang fake news dahil karton lang yan pinapakita mo. Abi, pakita natin yung laman. Kasi, wala hindi naman talaga dapat talaga na maggaganito pa. Kasi nga unang-una, bakit ba? Sige, pakita natin. Yan po yung laman. Okay? Dito yan po yung laman. Yan. Yan po yung logo ng Apple o Apple na may kagat. Ito po yung iPhone 15 Pro Max dated December 24 na bili ng tao ko dyan sa Manila, sa Green Hills. Dapat sana ipaparapol ko nung Pasko pero hindi na po umabot. Baka sabihin po ninyo, hindi. Kanyan, kompleto po ito. May charger, yan po mga kanyan, May kung ano-ano pa. Ayan, okay? So, ibig sabihin po, brand new ito. Binuksan ko lang po. Actually, silyado po yan. Pero kanina po pagdating, ay binuksan ko lang para baka sigurado kung talaga bang brand new nga ito. Okay. Ito na po. Ito po yung paparapol ko ngayon. Isang cellphone na ito na iPhone Pro Max 15, iPhone 15 Pro Max na nagkakahalaga ng 74,000. Dahil dalawa po itong ating bubunutin ngayon, isa nito sa nagkakahalaga ng 74,000 plus cash. Hindi plus cash. Yung isa, cash na 74,000. Tatapatan lang din po natin. O ulitin ko, kung hindi po gusto nung mabubunot, pwede pong i-convert sa kung magkano po ang halaga nito, na which is 74,000. Ayan po. Ilalagay na po natin sa kahon. Pero bago po natin ilagay sa kahon, Mr. Birana, hindi ba't meron ka rin kanyang cellphone na iPhone na minsan na nakikita rito sa kung nagbabasa ka ng message? Marami po akong iPhone. Katunayan, mga hindi pa po nakabukas yan dyan. Kasi nga po, nahihirapan po ako gumamit talaga sa tutulong ng iPhone. Mas preferred ako dito sa, kagaya po ginagamit ko, S24 Ultra. Magkano itong S24 Ultra na ginagamit ko ngayon sa pang-video? 75,000 po yan. Yan. Hindi, sinasabi ko lang po. Ngayon, hindi ba kaya yan, para maliwanag, hindi ba kaya yung pinapakita mo ngayon na nakabox yan, hindi ba yan yung gamit-gamit mo? Hindi po. Ito po yung gamit ko. Ayan po. Ito po yung gamit ko. Ito yung nakikita nyo dito. Ito po yung gamit ko. So, kita nyo na. Ibig sabihin, ito na naman tayo kailangan talaga natin magpakita ng husto. Paano nga? Maraming mga gonggong na mga bashers. Okay? Ayan po, pinakita ko na yung ginagamit ko dito na nakikita nyo. At ipinakita ko na ito na galing sa box ito. Isa sa ulidan natin. Pag sa uli ko, sa box, nandito pa rin yung gamit ko. Okay? Ayan. Tatakpan na natin ito. Nandito pa rin yung gamit ko. Ibig sabihin, talagang ito mayroon dito. May mga accessories po yan. Yung mga ito pa. Okay. Grabe. Kailangan talaga magpakita pa talaga ng ganito-ganito Nung unang labas po yan yung iPhone 15 last year, bumili na po ako ng 5 yan. Magkano po yan? 85,000 po ang isa niyan. Pero ngayon, nagmura na. 74,000 lang. At yan, resibo. Yan po. Kaya lang, hindi ko po masyadong nagagamit.
Kasi nga, hindi ko talaga makabisa ang iPhone. Anyway, ayan. So, mamaya po babalikan natin kung sino yung susunduin ng mga eroplano na nakaparada dyan ngayon na 3 malalaking eroplano ay nag-aantabay lang po kung anong pwedeng mangyari. Ay, bahala na po kayo mag-isip. Sabihin nyo naman kasi na nananaginip na naman daw ako. Puntahan nyo po dyan sa Subic. Kung ano. Anyway, dahil po dyan, uulitin ko. Doon sa, nasabi ko naman pala yung dalawang tinawag ko dito sa GCash, 500 po yan. Dahil natuwa po ako doon sa, basta may nakatuwaan ako. Hindi ko na po sasabihin ko saan ako natuwa dito sa dalawang ito na tinawag ko. Okay? Ganun po ako pagbatuwa. Madalas niyo po nasasabi yan sa inyo eh. Bubunutin na po natin yung iPhone 15 Pro Max. Ano? Ito po. Dito po natin bubunutin ito iPhone 15 Pro Max. Ayan. Yan po yan. So, ayan na. Ito po yung sinasabi ko. Huwag niyo pong i-corrupt yung inyong mata. Kasi, dito po sa mga kulay nito, may issue po rito. Dito sa mga kulay na ito. Ang issue po dito, kaya po hindi nagkaintindihan si Mary Anguilor at saka yung tagabasa ko dahil dito, pati itong kulay na magkakaibang kulay ay sinita ni Mary Anguilor. Which is, ako rin ay nagtanong din doon sa tagabasa ko kasi sila ang gumawa nito eh. Sila ang gumawa nito. Bakit magkakaiba ka ang kulay niyan? Isa lang ang paliwanag nila kasi dalawa silang gumawa nito. Para sir maganda lang tingnan. Okay. Pero ngayon, nung sinagot ako nilang gano'n, ay parang may katotohanan din naman yung sinasabi nilang para magandang tingnan. Pero tingnan nyo lang po kung aking bubunutin, siguro naman ay makikita nyo kung ano ba talaga, kung mayroong issue dito sa magkakaibang kulay na ito. Or, bahala na po kayo magkuhan kung may issue ba talaga dito sa kulay na ito. Kasi gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Ayan. So, ngayon po, malalaman po natin ngayon kung dito ba sa mga kulay na ito may issue. Ayan po, yan na. Makikita po ninyo yan. So, bubunutin na po natin ang yung tungkol sa iPhone. Ayan po. Hindi po ako titingin. Ayan, kita ba? Hindi po ako titingin. Ayan. Para po sabihin ninyo, baka may sabihin na mayroong coder o ano. Ano kaya yan? May mata kaya itong kanto, itong mata ko? Ganon? Itong kamay ko? Bubunutin ko na bunutin ko na. Hindi ko naman tinitingnan niya. Yan. Ito, bunot na. So sa tingin niyo po ba may issue doon sa yung magkakaibang kulay? May issue po kaya doon sa mga magkakaibang kulay? Yan po ang tanong ko sa inyo. Kasi diyan pala, isa rin yan pala sa nagkabangayan itong si Mary Anguilor at saka yung tagabasa ko. Dahil pati raw yon ay tinatanong ni Mary Anguilor. Anyway, bahala na kayo. Ito po yung iPhone 15 Pro Max, Okay. iPhone 15 Pro Max. Na nagkakahalaga po ito ng 74,000. Ito po yan ang resibo. Ayan 74,000 yan taas 74,000, okay? Ang halaga na. Kung sakali, ulit eh. Pero kailangan ulit-ulitin kasi talagang marami hindi nakakaintindi. Kung sakali at dito sa pangalan na ito, hindi mo gusto itong iPhone 15 Pro Max na ito na nagkakahalaga ng 74,000, sabihin mo dyan sa Tariq Hassan Mirza na, Ma'am Sir, hindi ko na po kailangan ang cellphone kundi i-convert nyo lang po sa cash at yun po ay
cash pong ibibigay sa inyo. At hindi na po itong iPhone 15. Ayan. Siguro sa mga susunod at nakatuwaan ko, saka ko na po irarapuli. Marami po yan eh. Kung di po ako nagkakamali, dyan sa table ko, mga 5 o 7 po yan. So imagine mo yan. Makapag-imbak tayo ng ganyang kahalaga. 85,000 pa lang po yan nung unang labas yung iPhone 15 Pro Max. 85,000 po yan. So mayroon yata tayong 7 dyan. So ngayon, yun po, maliwanag na ha. Kapag hindi mo kailangan itong cellphone, pwede mo sabihin dito sa Tariq Hassan Mirza na cash na lang na 74,000. Okay. Oo, ulitin ko lang po ulit. Ito na naman, sasabihin na naman itong mga bashers ko na ang dami ko raw pa sa kalye. Papaano nga pong hindi maraming paliwanag, marami pong hindi nakakaintindi. Kaya po talagang gusto kong ulit-ulitin. Okay. Ito po, kung sino man yung mananalo sa inyo. Kung sa ganang akin, hindi ko na po kailangang i-post pa ninyo. Dito nga, nangangalay ako eh. Dito ba? Kita nyo ha? Ayan yan. Kung para po sa ganang akin, hindi nyo na po kailangan i-post yan. Na kayo ang nanalo ng iPhone, halimbawa na kayo nanalo ng 100,000, kayo nanalo ng 74,000. Hindi ko po gusto yung kailanman. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Bakit hindi ko gusto? Pero ito po, kung gusto rin po talaga ninyong i-post, wala po akong magagawa. Basta po sa akin, ayaw ko. Ngayon, kung i-post po ninyo, hindi ko na po kontrolado yan. Kasi sa inyo naman pong account yan. Hindi ko po kayo masisisi dahil sa katuwaan ninyo. Kaya, inuulit ko lang po, hindi ko po gusto. Ano man po yung mga ibinibigay ko, never ko pong ginusto na ipopost ninyo. Dahil kung yun lang po ang gusto ko, dapat sana yung mga tinutulungan ko mga pamilya na walang masaing, dapat sana yan binibidyo ko. Hindi nga po, kasi ayaw ko pong pagmukhaing mga gutom na aso itong mga kababayan ko. Yan po ang stand ko. Doon po sa mga nananalo ng mga 10,000, bahala po kayo. Kung i-post ninyo, wala po akong magagawa. Hindi ko account yan. Pero sabi ko po, hindi na kailangan. Ayaw ko po. Dahil, ito po ang dahilan ko. Hindi po ako kagaya ng mga ibang mga vlogger na yung mga milyones po ang subscriber. Hindi po ba pupunta sila doon sa kanilang target? Bibidyohan yung mga bahay nilang patumba na. Bibidyohan yung mga kaldero nilang walang laman ang kaldero nila. Kumukuha sila ng simpatya sa tao na para tutulong sa kanila. Para may sponsor sila. Di po ba? Pero imaginein mo, kung iisipin mo, habang buhay, yung taong ginaganon ninyo, tinatapakan nyo na ang pagkatao ng mga binibidyo nyong ganyan, tapos ngayon ang nakikinabang, ang magbubom, kayo ang nakikinabang. Dahil sa kahirapan na ang kapalit, isang kabang bigas, isang grocery na ilang sardinas, yun po ang dahilan kung bakit ayaw ko po. Ayaw ko pong i-post ninyo ito. Dahil ayaw ko pong makilala ako na tumutulong ako, ayaw ko pong makilala ako. Ayaw ko po. Ang gusto ko may mag-subscribe sa akin ng natural. Hindi yung mag-subscribe sa akin dahil yung mga pinamimigay ko. No way. Hindi ko po ganun. Ay, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Iba po ito. Yan po ang tandaan nyo sa akin. Ayaw na ayaw ko po. Lahat po yan. Ayaw na ayaw ko po. Ito pa. Ikukwento lang ano. Noong claim, nung nanalo, ayun ko sino na yun, yung nanalo ng 500,000, ikukwento ko lang ha. Noong nag-uusap silang dalawa by telephone, kung ano, paano ipadala, kasi pinadala na lang eh. Kasi di ba, ini-invite ko nga na dito na lang sa akin para mag-stay rin dito sa private resort ko. So, hindi raw siya pwede maka-alis. Okay.
Nung nag-uusap sila doon, sabi nung kasekretary ko, sir, kung pwede raw na makausap ka. Sabi ko, para ano pa? Basta ibinigay ko na yan, sabi ko, wala nang maraming usapan. Ay naririnig ko, nakikiusap na kung pwede raw makita ako doon nga dahil nag-uusap sila sa video call. Ayun. Pinagbigyan ko. Sandali ha? Sandali lang. Okay, sandali lang. At sandali lang. Okay. Pinagbigyan ko na makausap. Sir, bagamat ayaw mo, nung pinapasalamatan ka, putang ina. Sandali. Sandali ah. Dali lang. Okay. Sabi niya sa akin, alam ko sir yung patakaran mo yung lagi mo sinasabi. Na ano man yung ibinibigay mo sa amin, ayaw na ayaw mong pinapasalamatan ka. Yan po ang birada sa akin. Pero sir, sa pagkakataong ito, palagay ko naman hindi mo na kailangan saklawin yung aking damdamin. Kaya, maraming salamat sa iyo. At maraming salamat din sa Panginoon. Kasi nga po, di ba, sinasabi ko, ano man yan, huwag na huwag kayo magpapasalamat sa akin, kundi sa Panginoon kayo magpasalamat. Kaya inunahanan niya agad ako. Tapos, noong natanggap na niya ng pera, tumawag ulit sa sekretary ko. Sir, ay ma'am, sabing ganyan doon sa sekretary ko. Sabihin na ni sir kung ano yung dapat niya sabihin sa akin. Alam ko ayaw niya nang ipinupost ko itong napanalunan ko. Pero, hindi ko po siya pwedeng sundin kasi nga po talagang sobra yung pasasalamat ko sa kanya. At siyempre na rin itinuturo sa amin na kailangan kay Lord magpasalamat. At ayaw niya yan na pinupost. Pero, nga nakapag-decide na po ako na i-post ko na lang. Kaya po, makikita po ninyo na nakapost po yan sa kanyang sa FB po. At mayroon din po yan na tawag dito comment doon sa di ba sinishare ko yan sa mga FB account ko. Mayroon po siyang comment doon na pagka 1 kilometro yata yung haba na walang iba ka, puro pasasalamat. Yun po ang sinasabi ko na hindi ko na po kontrolado. Kung ipopost po ninyo itong mga na ibibigay ko sa kahit na sino, pero alalahanin po ninyo na ayaw ko po yun. Hindi ko po gusto na nalalaman. Ayaw ko pong maging tawag dito. Ayaw ko pong malaman ng iba na ganon, tapos saka pa lang sila mag-subscribe sa akin. Ang gusto ko po rito, wala silang nalalaman at gusto ko po silang mag-subscribe na kusa. Hindi po yung napilitan or ano pa man dahil dito sa mga pinamimigay natin. Kaya ayaw ko pong naipopost na yan. Ganon pa man, bahala po kayo kung gusto niyong i-post. Anyway, ito na po yung nabunot para po dito sa iPhone 15.
iPhone 15 Pro Max. Ito po si kayo po magbasa. Ayan, maliwanag po. Ayan. May yun. Ay, nako. Ito nga po ang kailangan ko yung may mga tagabasa kasi nga po kahit malaki na. Ayan, May Ularan. Ayan po siya. May Ularan. Ayan po. So, yan po yung yun po yung nanalo po ng ito na iPhone 15 Pro Max na nagkakahalaga po ito ng 74,000 na kung saan pinakita ko naman po yung resibo na hindi naman dapat na kaya lang kasi sasabihin fake news. O ulitin po natin buksan, ito po siya. Yan po ang laman. Ayan po, iPhone 15 Pro Max, 74,000 po ang bili with resibo. At kung ang sasabihin nyo, paulit-ulit lang. Kung ang sasabihin nyo, baka din yan yung ginagamit ko. Hindi po, ito po yung ginagamit ko. iPhone 15 din po ito. Kasi sabi ko pa, unang labas ito, bumili ako ng marami nito. Kung hindi ako nagkakamali, sabi ko ng mga 7 pa yata yung dito sa mga drawer ko. Ayan po. So, ito po yan ay kung hindi mo gusto, pwede mong i-convert sa cash, walang labis, walang kulang. Kung ano yung presyo nito na 74,000 pesos din ang ibibigay sa iyo ng cash kung ayaw mo yan. Anyway, so doon na tayo sa pangalawang bubunutin. Ayan o. Dito po ay papakita ulit natin. Huwag nyo pong ikukurap yung inyong paningin. Dahil sabi ko nga po, para kayo na mismo ang magsabi na para sa inyo walang issue yung ganong paiba-iba ang kulay, maraming kulay. Ano po? So ngayon, para po lang makita ninyo. O yan. Hindi ko po titingnan. Hindi ko po titingnan yan, ha? Wala po ako tinitingnan. Bubunutin na natin. Nanganganay na itong liig ko. Bunutin na natin. Kita niyo po na hindi ko tiningnan. So, yun nga po ang na-question pa yung mga iba't ibang kulay na yan. Anyway, sige. Ito naman po, ang binunot natin na ito ay 74,000 din po. Para wala pong walang inggitan. Ganun po ako. Patas-patas lang. Katumbas lang din po nitong iPhone 15 Pro Max. Okay? So, cash naman po ito. Ngayon, tawag ito, ganun din sa Tariq Hassan Mir sa Karen Mag, alam mo na yun eh. Hindi na kailang ulit-ulit. Ganun din na sinasabi ko, ayaw ko nang pinapasalamatan ako. Pakatandaan ninyo yan. Kung may naibigay ako, gaano man ang halaga dyan, huwag ako ang pasalamatan ninyo. Kay Lord kayo magpasalamat. Dahil ako, taga-bigay lang po ako. Pero yung po mga binibigay ko na hindi po akin yan. Kay Lord po yan. Take note. Baka isipin po ninyo galing sa politiko ito. Wala po. Never po akong tumanggap, maging po nung pandemic, nung Facebook live ko pa dati, na sinasabi ko po yan dito, may nagpadala rito ng 2 milyon, may nagpadala rito ng 3 milyon, pinasauli ko po yan. Bakit? Anong palagay nila sa akin? Alam ko naman na galing pinagnakawan yon. At alam nila na makakatulong ako sa kanilang mga kandidatura. Kaya yun naman ang nagpadala sila. Ano ako? Baliw? Hindi ako gagawa ng ganito kung hindi ko kayang panindigan. Alam ko kasi, supplied ako ng ating Panginoon. So, bakit ko kailangan yung pera ng politiko? Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi ako politiko.
Ang nagbibigay lang po sa akin, Panginoon, kaya po ako nakakapamigay ng ganito. At hindi lang po yan. Dahil 24 years na lang po ako mamamalagi sa mundong ito, o unti-untiin ko na, ay pamigay sa inyo yung kamuting dilaw. Ito po, bubuksan na natin. Again, kung gusto nyong i-post ninyo. Pero ako ayaw ko. Kasi baka dumating ang araw dyan, sabihin ninyo na ako ang may gusto para magpasikat. Di ba? Sige, bago natin buksan. Ganito lang po yan. Bakit ayaw ko? Oras na yung mga namimigay-migay na ganyan, ang sinasabi, sige, i-post mo yan, i-post mo. Ang purpose nun, para makilala sila, para sumikat sila, para maraming mag-subscribe sa kanila. Pero ako baliktad. Ayaw kong nakikita nila na namimigay ako, saka pa lang sila mag-subscribe. Ayaw ko po ng ganon. Yun po ako. Yun po ang tunay na galing sa Panginoon yung ipinamimigay. Na walang anumang kapal. Basta binigay ko na po yan, wala na po akong alam dyan. At saka ito, pagka in-endorse ko na po ito do sekretary ko, ay wala na po akong kwan dyan. Alam dyan. Basta ang kwan lang noon, ang dadalhin lang sa akin dito, yung check-in lang, pipirmahan ko na yung check tapos ang kwento, wala na akong alam dyan. Yun po yan. Kasi baka mamaya, sabihin ninyo, balang araw, hoy si Birana, nagbigay lang ng load, gusto pa, ipapost pa. Gusto po, ipakwan pa. Ayaw ko po nung ganon. Kaya ngayon pa ulit ko po sinasabi sa inyo, ayaw ko po nang ipopost ninyo yan. Ano man yung amount? Load man na 500 yan, up to 500,000 yung ating pinamigay. Wala po akong pakialam. Kung i-post ninyo yan, wala na po ako, hindi ko na po saklaw yun. Ito na po yung ating pangalawa na nagkakahalaga po ito ng 74,000 na kasing halaga lang po nitong iPhone 15 Pro Max. Ano? Ito po si ayan. Yan. Basa niyo ba? Yan po si Jessica. Ay, naku po. Jessica Rabanes. Ayan. Ito po si Jessica. Ayan. Yan, maliwanag. Jessica Rabanes. Ayan po. So, yan po siya. Ito po ay 74,000 na pera. Pera po yan. Isang cellphone na iPhone 15 na Pro Max ang nanalo at saka isang cash na 74,000. Okay. Balikan na po natin sandali lang po. Ayon nga, bagamat sinasabi nitong sikat na senador na ito, bagamat alam na niya yung pwedeng mangyari, ay hindi pa rin niya nireveal sa akin. Pero basta ang sinasabi lang, may inaantay daw po yata at mayroong susunduin dito. So kung sino man yung susunduin, hindi naman kaya si Bangag ang susunduin na. Dahil nga, di ba? Pati mga military, ang dami ng galit, ang dami ng mga nakapandyan sa mga military, mga pulis, ng mga retired. Hindi ba kaya't gano'n ang mangyari? So kung gano'n ang mangyari, bumalik lang tayo dun sa dati na pinalayas din sila rito, sinundo rin sila rito. Nang sinasabi, dadalhin sa Paway, yung pala, dinala sila sa Hawaii. Anyway, ano pa man po yan, basta po, ang totoo po niyan, ay nandyan po yung tatlong malaking eroplano ng US na nakalanding dyan. So yun po, at sana po ay maintindihan yung lahat. So siguro naman ay nakita nyo yung paano mag-raffle. So, ibig sabihin, walang issue doon sa mga kulay-kulay nito. Okay? Yan po yan. Kaya nagkabangayan itong tagabasa ko at saka si Mary Angilor. Pero hindi ko po kukonsintihin yung ganun. Kaya nga po pangsamantala sabi ko, magpahinga ka na muna. Ayaw ko po ng ganun. At
ayaw ko pong, nako, ayaw ko po ng mga ganyan-ganyan, mga awayan. Ayaw ko po. Dahil ako, kung nakikita niyo man dito nagbungumura ako, nagagalit ako, dahil nga dito sa mga bullshit na mga politiko, mga kawatan na ito na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Yan lamang po yan. Pero, kung sa normal, wala po kayong maririnig sa akin. Yan ang tandaan ninyo. Magkaiba po yung mukha ko pagdating dito sa mga politikong mga kawatan. At iba rin po yung mukha ko pagdating dito sa mga subscribers ko. At siyempre, bago tayo magwakas, ay muli ko pong ipinapaalala doon po sa 3,000 na manliligaw ko. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa po nababasa yung inyong mga biodata, kaya wala pa po akong desisyon. Pero kung ako po sa inyo, ay ibaling nyo na lang po yung inyong pagtingin doon sa mga iba. Huwag na po sa akin. Kasi ako po ay mas masaya na po akong kaharap, mas masaya na po akong kausap itong mga subscribers ko. At dito ay palagay ko ay dito ko nakikita yung kaligayahang totoo. Hindi ko nakikita sa mga naging ex ko. Imagine mo, 999 na ex ko. Tingnan nyo, anong ginawa sa akin? Matapos kong bilhan ng Mercedes-Benz, matapos kong bilhan ng BMW, matapos kong ipagpagawa ng grocery, matapos lahat-lahat, ibilhan ng pampasaherong jeep, saan napunta? Sa makabilang bahay. So, kaya doon sa mga manliligaw ko, wala na, stop na, burado na, basura ka na kayong lahat. Ayaw ko na sa inyo kahit isino sa inyo. Anyway, maraming salamat po at muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Ngayon din, Ama, ay pagalingin mo na sila. Maraming salamat, Panginoon. At siya nga po pala, bago ako magtapos, ay gusto ko lang pong ulit-ulitin sa inyo na sa pagtatapos ng aking pagdadaldal, ay gusto ko sabihin na mahal ko po kayong lahat. Ayan na.